Magandang araw po sa inyo mga Kapinoy. Sir Obit po ito, physical therapist. At tuloy na po natin yung ating part 2 na topic natin na balance training for senior citizens. Papakita ko sa inyo yung mga pwede nyong gawin sa bahay. Pwede nyong i-guide yung mga senior citizens nyo, mga nanay, tatay nyo, mga lolo't lola para po gumanda yung kanilang balanse. Ngayon po mga Kapinoy, ang kailangan po natin dito sa balance training is at least may silya po silang mahawakan. Yung pong matibay na silya tulad nito na bakal o kaya kahoy na matibay. Para po pag na-off balance si na lolo at lola, may mahahawakan po sila. Safety first muna po tayo. At saka ang advice ko po, meron po dapat caregiver na naka-standby para po kung sakaling ma-off balance po yung mga matatanda, may sasalo po sa kanila. Unahin po natin yung tinatawag natin na feet rocking with counterbalancing. So nakahawak po yung matanda sa likuran ng silya sa may sandalan. Pero wag po masyadong mahigpit yung pagkakahawak. Dito po. Tapos po, pag gumalaw yung toes, sabay pong tataas yung toes ni lolo at lola, pupunta naman sa harap yung isang kamay nila para makapag-counterbalance. Yan po. Yan. Tapos pag nagtipi-toe sila, yan, nasa likuran naman yung kamay at braso. Yan. Gawin nyo lang po itong mga 15 to 20 repetitions. Yan. Maganda po itong balance drills. Pampatibay din po ito ng toe flexors, saka toe extensors tulad ng mga calves at yung peroneals. Yung calves ito, ang peroneals ito. Okay, yung mga tibialis anterior, mga muscle na yan. Google nyo na lang mga Kapinoy. Pwede nyo gawing 2 sets para sa seniors. Maganda po talaga to, pampatibay ng mga ankles nila at legs. Saka para matuto sila mag-counterbalance para hindi sila matumba. Ngayon, pag medyo nag-improve na si lolo at lola, pwede nyo nang tanggalin yung upuan. Tapos, nakaantabay lang kayo o standby assist. Yan, papaganon nyo na si lola at lola. Yan. Yan, dahan-dahan lang, ganyan. Pero naka-standby po kayo. Halos malapit kayo sa kay lola at lola para masasalon nyo sila kapag na-out balance sila. Pwede rin kayong gumamit ng gait belt o yung parang sinturon na nilalagay dito sa may balakang ni lolo at lola para masalon nyo sila. Okay? Ang pangalawa nyo po ipapagawa kay lolo at lola ay yung tinatawag natin na forward and backward stepping. Ngayon po, kailangan ng weight shifting dito. Ganito po siya. Una, nakatayo ng diretsyo si lola at lola at pasahakbangin nyo ng papunta sa harap, tapos weight shift. Pupunta dun yung dapat yung bigat niya. Pero hindi pwedeng ibaluktot yung tuhod. Dapat weight shift lang. Ganyan lang. Tapos, yan. Ganyan lang. Yan. Forward and backward stepping, mga Kapinoy. Yan. Simple lang po yan. Tapos nakahawak po isang kamay nila na malapit sa upuan. Yan. Pwedeng maluwag lang yung pagkakahawak. Pag na-off balance po sila, pwede nang i-grab yung likuran ng silya. Ngayon, advice ko dito, kailangan may caregiver na nakaantabay para hindi po sila matumba. Ngayon, pag naka 10 to 15 reps na yung matanda, paikutin nyo lang tapos gawin nyo sa kabila. Yan, forward and backward stepping. Yan, mga simpleng balance drills po ito para sa matatanda, para gumanda yung balance nila. Okay po? Okay. Ngayon naman po mga Kapinoy, yung pangatlo pong ipapagawa nyo sa mga senior citizens ay yung tinatawag natin na side-to-side stepping with counterbalance. Kasi po usually ang mga senior citizen minsan mahina po yung yung side balance nila. Minsan natutumba sila sa kaliwa o sa kanan. So ganito po ipapagawa nyo. Stand straight, tapos
yung regular na hakbang lang, hakbang papunta sa kanan, pa side, yan. Pero yung igagalaw nila yung opposite extremity o yung braso. Yan, ganyan lang po. Magwe-weight shift po sila. Yan. Ang pagbilang po niyan, half, 1, ganyan po, hanggang 10. Half, and 2. Kung kaya po nila hanggang 15 to 20, pwede rin po. Pero kung masyado na matatanda, ay hanggang 10 na lang po ang kaya niyan. Kasi po, para masanay sila, kung kunyari, matutumba sila dito sa kanan, para masanay sila, automatic na gaganon sila. Yan, para makapag-counterbalance. Same thing din sa kabila. Yan, pag matutumba na. Okay? Ngayon naman po mga Kapinoy, ang sunod natin na drill ay yung tinatawag natin na square stepping. Yan. Ang advice ko sa inyo, dapat meron pong standby assist, yung senior na gumagawa nito for safety. Pwede rin kayong gumamit ng gate belt para may mag-grab kayo, kaya kahit sinturon pwede na. Ngayon, patayuin nyo yung senior sa gitna ng space. Kunyari dito sa kwarto, sa gitna, para may space siya nagagalawan. Ito pong square stepping is napakaganda po nito kasi it attacks all angles. Yung lahat ng anggulo ay dadaanan ng senior. Okay? So, magandang balance drills po to. Instruct nyo yung senior na pag naghumakbang sila ng kanan, paharap, automatic gagalaw po yung isang paa. Okay? Tulad po nito. Right foot forward. Yan, automatic susunod yung kaliwa para hindi kayo masyadong maubusan ng laway kaka-instruct sa pasyente. Okay? So, right foot sideways. Yan, automatic gagalaw siya. Okay, right foot back. Gagalaw. Left foot sideways. Gagalaw. Left foot forward. Iyan, left foot sideways. Iyan, left foot back. Iyan, right foot sideways. Iyan, nakumpleto po yung isang square niyan. Ulitin natin yung isang square. Right foot forward, right foot sideways, right foot back, left foot sideways, left foot forward, left foot sideways, left foot back, right foot sideways. Yan po ang isang square. Okay? Mga 10 beses po na ganyan. Siya nga pala mga Kapinoy, dapat may standby assist po ito. Okay? Ang sunod po natin na exercise mga Kapinoy ay yung tinatawag natin na one leg stance exercise. Okay? Ang gagawin nyo, may silya po ulit o upuan sa tabi ng pasyente. Example, ito yung dominant side ng pasyente. Kananete siya, dito nyo ilagay yung silya. Pag kaliwete yung pasyente, dito nyo ilagay yung silya. Okay? So, ganito po. Nakahawak ng konti na hindi mahigpit sa likod ng silya yung pasyente. Tapos patataas nyo yung either foot. Okay? Pero magbilang kayo hanggang, ang goal dito hanggang 10 seconds. Okay? Gaya po nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos sa kabila naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O yan po, isang repetition lang po yun mga Kapinoy. Gawin nyo pong 10 para sa pasyente. Ngayon, kung hindi kaya ng pasyente yung 10 seconds na hold, gawin nyo at least 5 seconds. Okay? Pag sobrang tanda na po ni lolo at lola. Pero paalala ko lang po, dapat may standby assist na may caregiver na nakaantabay para kung sakaling ma-off balance si lolo at lola, masasalo po ninyo. Okay? Ngayon po mga Kapinoy, ang sunod po nating balance drills ay tinatawag po na heel to toe walking. Ngayon po maganda pong balance drills po to para pampatibay ng balance sa mga seniors. Dapat po nasa may tabi sila ng mesa o kaya countertop o kaya sa may sink. Yan. Ito po, mesa po itong nandito sa may tabi ko. Ngayon, paglalakarin nyo yung senior ng heel to toe. Ganyan. Heel to toe. Sabihin natin mga 5 hakbang. Tapos pababalikin nyo na sila.
Yan, babalik, iikot, tapos gagawin ulit yung heel to toe. Yan, yung isang kamay nakahawak dun sa mesa o kaya sa countertop. Yan, ganyan po mga kapinoy. Tapos ikot ulit. Sabihin natin mga 5 rounds, pwede po yan. Paalala ko lang po, dapat po meron pong standby assist yung senior pag gumagawa po ng ganitong balance training. Yan, ikot. Iyan, sa tabi lang po ng countertop. Iyan po. Okay. Ngayon naman po mga kapinoy, kunyari nag-improve na yung balance ni lolo at lola. Gawin nyo naman yung counterbalance with pushing from the caregiver na drill. Patatayuin niyo yung pasyente, nakarelax lang, tapos dapat may standby assist na caregiver. Yung caregiver yung magtutulak sa pasyente or senior. Kunyari, tutulak niya galing sa likuran papunta sa harap, dapat mag-react yung pasyente na ganito. Hakbang, tapos pupunta yung braso palikod, nakabuka yung kamay. Yan, para ma-practice po sila. Okay, tulak ulit. Ma-practice sila para pigilan yung pagtumba. Okay, tapos tulak ng caregiver from front to back. Tinulak dito. Ang reaction ni senior, ganito. Yan. Either foot or either arm po yan. Kahit alin po ang gamitin. Okay? Ngayon, pag pa-side to side naman po, kunyari, tinulak ng caregiver dito, sa kaliwa papunta sa kanan, ang reaction dapat ni lolo at lola ganito. Ganyan, hakbang sila. Yan. Kung dito naman tinulak, tinulak. Yan. Para po mapigilan nila yung pagkatumba nila. Yan, ganyan reaction. Tulak ulit dito. Yan. Okay po ba? Tapos pag medyo nasanay na po sila, pwede nyo nang itulak ng randomly si lolo at lola. Ibig sabihin ng randomly, parang isusurpresa nyo sila kung saan nyo itutulak. Pero siguraduhin nyo lang meron kayong sinturon na nakakabit kay lola o gate belt para kung sakaling matutumba, hahawakan nyo lang yung sinturon o kaya may tali. Okay po? Ayos. Yan po ang mga balance drills natin na pwedeng makatulong sa mga lolo at lola nyo at kayo rin po, pagtanda nyo, magagamit nyo po yan. Ayos po ba?